The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Muli, tayo po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon na tayo po ay nagkaroon naman ng panibagong pagkakataon na magkasama muli. At sa ating mga viewers, sa ating mga listeners, isang maligayang pakikinig po sa inyong lahat. Ito pong inyong lingkod, Pastor Gideon Nanette ng Boracay Grace Christian Fellowship na nagdadala ng mensahe na nagmula sa salita ng Panginoon dahil tayo po ay naniniwala na ang salita ng Panginoon ang nagtuturo po sa atin, nagbibigay ng gabay, nagbibigay ng pag-asa at nagpaalala po sa atin na ang Diyos po natin ay mayroong kaligtasan. At ang kaligtasan ito ay makikita lang po natin sa ating Panginoong Hesukristo. So sa hapong ito, saan man kayo po ay nakikinig, we are blessed, no? Dahil sa araw na ito ay holiday. It's a long weekend. At yung iba sa inyo ay nagpapahinga, nagpapadistress, no? Nagpaparelax. Yung iba sa atin, tuloy yung trabaho dahil hindi kailangan mag-holiday sa mga trabaho po natin. Yung iba po ay nasa biyahe, nasa labas. Ang ating panalangin po ay naway maramdaman po natin ang patuloy na presensya ng ating Panginoon. Gusto lang po natin batiin ang ating mga kaibigan dito sa isla ng Boracay ng magandang araw po, magandang hapon sa inyong lahat at sa lahat ng mga nakikinig, no, sa ating mga kabarangay, especially dyan sa Barangay Yapak. Gusto po nating batiin ng magandang hapon, especially ang ating kaibigan dyan, Pastor Bravo. Kasamahan po natin yan sa Barangay Yapak. And also sa ating mga kaibigan, kamanggagawa dyan sa mainland Malay, magandang hapon po sa inyong lahat. At maging sa mga kababayan at mga taga-suporta po ng ating Radyo Boracay sa iba't ibang bayan ng Malay, yes, na ririnig po tayo sa buong Aklan at maging sa part ng Antique, part ng Romblon, ang ating pong dalangin na patuloy po tayong makaranas, no, ng pagpapala talaga ng Panginoon at maging ang kanyang proteksyon, no, sa ating pang-araw-araw. Dahil yes, minsan di-discourage na po tayo, minsan naging negative na po tayo, minsan naging matatakutin na po tayo sa mga pangyayaring na ganap lang, no? Nung nakaraan, nanalangin po tayo sa Sarangani Province, no? Dahil sa earthquake, and then may mga bad news online, maging mga negatives na nangyayari sa ating buhay. And ang ating malalapitan at masasandalan all the time, no, ay ang ating Panginoon. Dahil sa kanyang mga salita po ay nangako ang Diyos. At nagbigay siya ng katotohanan na ating mapanghahawakan. So sa hapong ito, muli inaanyayahan ko po kayo na makasama sa ating program, The Life Way. And we are praying, no, na ang programang ito ay makapagbigay po ng encouragement, no, kahit papaano makapagbigay po ng encouragement at muli masilayan po natin ang salita ng ating Panginoon sa ating mga buhay. And to start with, no,
Tayo po ay manalangin sa hapong ito. Let us pray, Lord. Muli kami po ay nagpapasalamat sa inyong katapatan, sa inyong pagmamahal, sa inyong biyaya, Panginoon, na kung saan patuloy kang nagbibigay ng pangako sa amin na hindi niyo po kami iiwanan, hindi niyo po kami bibiguin. Ikaw po ang tumutulong at makapangyarihang nagbibigay ng aming mga pangailangan. We thank you, Lord, sa hapong ito na magkasama po kami online. Marami pong salamat sa pagkakataon muli na ibinigay niyo po sa amin. We thank you for the technology na kahit hindi man po kami magkakilala personally or magkalayo man po kami, maging connected po kami sa hapong ito at makapagbigay, Panginoon, ng prayer, makapagbigay ng encouragement. We thank you, Lord, sa radio station na to, maging sa management, maging sa ownership, at maging sa mga kasamahan po namin sa gawain. We thank you, Father, for your blessing and for your sustaining grace sa bawat isa sa amin. And also, Father, we thank you for answering our prayers, that in spite of our weaknesses, in spite of our limitations, in spite of our failures and shortcomings, Father, we thank you na nandyan ka palagi para tubusin, para patawarin, para pagpalain, Panginoon. And I pray for each one, Panginoon, na nakikinig at nanunood, maging sa mga nangangailangan, Panginoon, ng tulong. Lord, we are continually praying sa mga kababayan po namin na nasalanta ng lindol doon sa General Santos City, maging sa karatig probinsya ng Jansan, Panginoon, sa mga lugar na kung saan hirap pa rin sila hanggang ngayon na maabutan ng tulong, maging sa kanilang mga pangailangan, Panginoon. Pagpalaan mo po ang local government ng bawat probinsya doon sa Mindanao, Panginoon. Pagpalaan mo po ang mga NGOs. Pagpalaan niyo po, Panginoon, ang national government po namin na ma-meet at ma-supply ang mga pangailangan, Panginoon, ng aming mga kababayan. And also, Father, with all the things na nangyayari sa aming bansa, with all the negatives, Lord, we ask for your favor na tulungan niyo po ang bawat mamamayan na gawin pa rin kung ano yung tama sa inyong harapan at kung ano yung tama according sa batas, Panginoon. At kung paano po kami magtulungan, Panginoon, sa panahon ng krisis. And Father, we would like to praise you, Lord, sa hapong ito na kami naman ay makapagbukas ng iyong mga salita. And Lord, purihin ka at ikaw po ang mangusap sa bawat isa sa amin. We pray all these things, Lord, in the mighty name of the Lord Jesus Christ, our Savior. Amen. So today is a blessing, no? Dahil holiday, and I believe nag-i-enjoy kahit na ang mga parents po natin, no? Medyo nag-a-adjust naman dahil klase naman at yes, may mga pangailangan. And may mga nakilala ako na mga estudyante na so excited, no, sa kanilang pag-aaral. But today is our Independence Day, and there is a celebration dahil sa katapatan ng Panginoon sa ating bansa at sa ating history na dati, no, we are slaves or tayo po ay sinakop at ngayon naging isang bansa. And today is a blessing, no? Hindi lang sa celebration, hindi lang sa holiday, but because our God is good, no, sa bawat buhay po natin. And patuloy po natin binabalik-balikan ang katangian ng ating Panginoon, that our God is a gracious God. He shows, no, he gives, no, He blessed us with this favor, no, His grace sa buhay natin. At makita po natin na dahil sa biyaya ng Diyos, nagkaroon po tayo ng pagkakataon na makilala siya. Dahil sa biyaya ng Panginoon, nagkakaroon po tayo ng opportunity na makatanggap, no, ng mensahe galing sa Kanya. It is only by His grace, no?
And we have His Word, we have His working, we have His tools, no? Lahat po na meron tayo na magamit at nagagamit na ma-encounter, makapag-connect sa Kanya, makilala siya, it is all about His grace. Even the things na napag-aralan po natin in the past, no? Kung paano niya ginawa yung mundo, paano niya tayo nilikha, paano niya tayo binigyan ng buhay, nagkaroon ng pamilya. It is all ways by His grace. No? And even sa ating mga buhay, no? May pamilya, may trabaho, may mga negatibo, may mga problema, no? May mga bagay na hindi natin maintindihan, but we keep on fighting, no? Surviving, no? And yes, we are enjoying, no? Minsan nakikita lang natin yung mga negative, no? How to survive, no? How to sustain. But on the other side, no? Pinagpapala po tayo, no? Kahit papano may pagpapala ang Diyos. So sa hapong ito, sa ating tatalakayin patungkol sa biyaya ng Panginoon. May isang kwento po na ikinuwento ang ating Panginoon. Isang parabola patungkol po ito sa isang ama na kung saan may dalawang anak. At sa kwentong ito, masilayan po natin ang biyaya ng ama na ipinakita sa kanyang anak. Isang biyaya ng ama na ipinadarama at itinuro sa kanyang anak. At ito po ay nagre-reflect na kung paano tayo, no? Pinagpala, kung paano tayo biniyayaan ng ating Panginoon as our Heavenly Father. At yung isang batang ito, or maybe some of us, no? Makapag-reflect na ako ay isang katulad, no? Sa isang bata na tinawag na the prodigal son. Yung iba naman ay sabi na parang hindi ka nagre-reflect sa youngest but nagre-reflect ka sa eldest, no? Yung parang palaging galit, no? Parang paraging tama siya at hindi na siya masaya sa piling ng kanyang ama. But ang i-highlight po natin sa hapong ito, on Luke chapter 15, from verse 11 to 32, ay ang puso ng isang ama toward sa kanyang mga anak. Specifically, toward sa kanyang youngest son. And kung paano ang ama nag-respond sa ginawa ng kanyang anak. And in this story, gusto lang ipaalala ng Panginoon at ipaintindi po sa atin na He is our Heavenly Father. Nire-reflect niya ang ama po dito sa kwento na kung masilayan po natin, ito po ang magdudulot, no? Magpupus po sa atin na balikan, tanawin, at ranasin kung anong meron Diyos tayo sa buhay. Even si Pablo, sabi niya sa Romans, sabi niya, the goodness of God leads us to repentance. The goodness of God, the grace of God, the love of God would lead us na ang buhay ko pala kapag wala sa piling ng aking ama. Ang buhay ko pala kapag wala sa kalooban ng aking ama. Maging wala ng saysay. At magkakaroon lang po ito ng saysay kung ang buhay ko ay palaging nasa piling ng ama, palaging gumagawa sa kalooban ng ama.
And this is the story of God at yung kwento ng Diyos sa atin bilang mga tao. So sabi niya sa verse 11, sinabi pa ni Jesus, may isang tao na may 2 anak na lalaki. Sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lupain. Nilustay niya roon sa mga bisyo at lahat niyang kayamanan. Nang naubos na ito, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing iyon, kaya't siya ay nagsimulang maghirap. Namasukan siya ng isang namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, or namasukan siya sa isang tagaroon at siya ay pinagtatrabaho nito sa isang babuyan. Sa tindi ng kanyang gutom at dahil sa wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kakainin na niya ang mga pinagbalatan ng mga bungang kahoy na pinapakain sa mga baboy. Ngunit, napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama. Samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa mga inyong mga alila. At siya ay nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama. At dahil sa matinding awa, ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Dali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya. Suotin ninyo siya ng singsing at ng sandalyas. Katayin ninyo ang pinakamatabang guyat at tayo'y kumain at magdiwang. Sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya'y nabuhay. Nawala, ngunit muling natagpuan at sila'y nagdiwang. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Nang umuwi siya at malapit na siya sa bahay, narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isang utusan at tinanong, bakit? Anong meron sa atin? Dumating na po ang inyong kapatid, sagot ng alila. Ipinapatay po ng inyong ama at ang pinatabang guya dahil sa inyong kapatid ay nakabalik ng buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw niyang pumasok sa bahay. Pinuntahan siya ng kanyang ama at pinakiusapan. Ngunit sumagot siya, pinaglingkuran ko kayo sa loob ng maraming taon at kailanman hindi ko kayo sinuway. Ngunit niminsay hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang maliit na kambing para magkasayahan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak niyo ito, nalumustay ng inyong kayamanan sa masamang babae, pinagpatay pa ninyo siya ng pinatabang guya. Sumagot ang ama, anak, lagi kitang kapiling, at ang lahat ng aking ari-arian ay iyo. Nararapat lang sa iyo na magsaya at magdiwang sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit nabuhay. Nawala, ngunit muling natagpuan. Ang background po nito, nung sinabi po to ni Jesus, kasama niya ang mga tax collector.
at ang mga sinners, no, na nakapaligid sa kanya. At sa kabilang dako, nandyan din ang mga Pharisees, leader ng reliyon, mga impluwensyadong tao, at kasama din nila ang mga tagapagturo ng kautusan. At sila po ay nag-feedback, nag-usap-usap ng negatibo patungkol sa ginagawa ni Jesus, na si Jesus ay nakikiupo, nakikikain sa mga makasalanan. Ang tawag po nila, the tax collector and sinners. So sagot po ito, ang kwentong ito ay sagot po ito sa tensyon. Patungkol po sa pananaw at tingin sa estado at sa spiritual standing ng bawat tao. Ang mga religious leaders, tingin po nila sa kanilang mga sarili ay matuwid. That's why tawag po sa kanila mga self-righteous. And gusto po ng Panginoon na turuan at ipakita at pakilala kung anong merong Diyos tayong lahat. That's why sa chapter na ito, may 3 parables ang ikinuwento ng ating Panginoon para matauhan, para maturuan, para makita po natin ang Panginoon natin at kung sino tayo. The first parable is the parable of the lost sheep. Na may 100, nung biniling niya, 99 na lang, hinanap niya yung isa para mag 100. At nung nahanap niya, nag-celebrate po sila. Ang pangalawa naman is the parable of the lost coin. Ganun rin, no? Hinanap, at nung nahanap, nagsaya po sila. And the third one, at ito po yung highlights, is the parable of the lost son. Na nawala. Dito makikita po natin na ang farmer at ang shepherd nawala ng isa, hinanap niya, iniwan niya yung 99. Ang widow, nawala ang kanyang coin, at she searches intently until she finds it. And the parable of the lost son, every day, the father maybe nagpray and he longed na makabalik, na maayos na buhay ang kanyang. And we can see the heart of God. Because ang shepherd, ang widow, ang father po dito, nagre-reflect kung anong meron ang Panginoon po natin. Anong klaseng Diyos siya? Puno siya ng awa, puno siya ng biyaya. That in spite of our status, in spite of our situation, in the sight of God, sabi ng Bible, we are lost in God's eye. Napalayo, lumihis, nagrebelde, sumuway, and the Lord Himself prayed, long, desire, and He initiates para lahat po tayo ay makabalik. Kasi kailangan po na mahanap tayo, na makita po tayo. Kung ang sheep hindi nakita, mamamatay at mawalan ng saysay. Ang coin, walang value kung hindi siya po magamit sa purpose niya. That's why, or maybe it's a treasure. It is or may sentimental value. You know what? Bilang tao po, hindi po tayo namumuhay sa wala lang. Importante
ang disenyo ng Diyos sa bawat buhay. That's why kung may namatay, minsan, di ba, nakakalungkot na ang mga bata, no, pinabayaan, may iniwang fetus, may namatay, pero parang walang, walang reaksyon. But sabi ng Bible, in the sight of God, we are created in the image of God. And makita po natin that relationship, that connection, na kung titingnan po natin sa salita ng Diyos, ang pinahalagahan po ng Diyos ay ang tao. Tayo, ang kaluluwa po natin. Kung bakit ang Diyos po ay nagkatawang tao, binayaran niya ang ating kasalanan sa cross because ayaw niyang mapahamak tayo. Ayaw niyang ang lahat po tayo mapunta ng impyerno. And this is the heart of God. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. God never gave up. God gave His best. Even si Zacchaeus, no? Sa story niya, nagbigay siya ng statement that Jesus came to save and to seek the lost. So sa hapong ito, the goal of God is to find you. And even, no, ma-realize po natin how lost, no, tayo. Kung ang buhay po natin sumusuway, hindi gumagawa sa kalooban ng Diyos, yung ginagawa po natin according lang sa atin, hindi sa kagustuhan at kalooban ng Diyos. O wala tayong desire. No? Sana makita po natin how gracious, no, our God is sa bawat buhay po natin. Tayo po lahat ay binigyan ng pagkakataon ng Panginoon na masilayan ang kanyang biyaya. And this is His grace sa bawat buhay. No? Lahat po tayo ay equally loved, no, by God. Yes, minsan nasa sidetrack tayo sa negatiba na mayroong favorite ang Panginoon. Kami lang ang maligas, kami lang yung pinili. No. Lahat po tayo ay nilikha ng Diyos. Lahat po tayo ay nagkasala. Lahat tayo ay gustong iligtas ng Diyos. At dahil sa kanyang biyaya, sana magkaroon ng realization. Ano yung unang realizations po dito? Sa kwentong nabasa po natin. Sabi po dito, ang biyaya ng Diyos ay hindi sumusuko. In the age of grace, in our life na buhay pa tayo, hindi pa natatapos ang history, hindi pa katapusan ng mundo, hanggat may hininga ka ngayon, ang biyaya ng Diyos ay hindi sumusuko. Naabutin ka, na ipadarama sa ating lahat, na kahit anong kasalanan, anong tigas ng puso po natin, anuman yung mga nagawa po nating kasalanan, hinihintay ka ng Diyos, hinihintay po tayo ng Diyos na makabalik, na bumalik sa Kanya. At nang bumalik ang Kanyang bunsong anak, dali-dali siyang tumakbo, hinalikan, niyakap, umiyak. At makita po natin the joy sa puso ng tatay nang bumalik ang kanyang anak. Makita po natin yung excitement. Makita po natin yung prayer na sinagot ng Panginoon. Ang kanyang wish maybe na sana makabalik pa yung anak ko. At nung nakabalik,
makita po natin na nagkaroon ng celebration. So, bakit masabi po natin na hindi sumusuko? Pwede niyang sukuan ng kanyang anak. Ang ginawa ng kanyang anak, binastos niya ang kanyang tatay, binastos niya ang kanyang pamilya, hindi niya binaliyu ang kanilang angkan, ang kanyang buhay, ang kanyang pagiging anak. Nawalan po ng reputasyon ang kanyang ama. But because of grace, God's grace, as we ponder upon our lives, ilang beses po tayo binigyan ng pagkakataon ng Panginoon. Nakilalanin siya, napaniwalaan siya, nasambahin siya. Ilang beses po tayong binigyan ng pagkakataon na itama natin yung pagkakamali. Nasundin siya, napahalagahan siya. Minsan, nasasabi po natin na takot tayong gumawa ng tama pero hindi tayo takot na gumawa ng mali. But as long na na-realize ng batang ito how good, how loving, how compassionate his father, nakita po natin, bumalik siya. So, this is a message na ang Diyos pala natin ay mayroong puso na tanggapin tayo kung tayo po ay magbalik loob. Ang Diyos po natin ay mapagmahal at kaya niya tayong patawarin sa ating mga pagkukulang, sa ating kasamaan, sa ating mga palpak sa buhay. Even ang kanyang statement sa mga taga-Israel, sabi niya, I have loved you with an everlasting love. His love for you and for me does not change. That no matter what happens, ang longing, ang prayer, ang desire ng Panginoon na masilayan po natin ang ating Panginoon. That we would enjoy that kind of relationship because He is a loving God, a loving Father. Yes, may tinatawag tayong mother's love and father's sacrifice. Combination yan sa ginagawa ng Panginoon sa atin. Isa sa mga pangako niya sa kanyang mga pinili in the Old Testament, Isaiah chapter 54 verse 10, sabi niya, though the mountains be shaken and the hills be removed, yet my unfailing love for you will not be shaken, nor covenant of peace be removed, says the Lord who has compassion on you. Kasi patuloy ang Panginoon nagbibigay ng pagkakataon sa ating lahat na magkaroon po tayo ng mindset, ng desire sa ating puso, and willpower to turn away from sin and to turn back to Him. Because God's grace towards us is a grace that will never give up. Ang kaligtasan po natin nakasalalay sa biyaya ng Diyos.
kung handa kang pagsisisihan, kung handa po tayong talikuran ang makamundong gawain, ang makamundong kaisipan. At ating tanggapin at ating yakapin ang Panginoong Hesus. Looking back sa history ng ginawa ng Panginoon, may mga pinili ang Diyos, may mga tauhan ng Diyos na yes, binigyan po sila ng pagkakataon na maintindihan at marinig ang calling, ang purpose, especially in the people of Israel. Again and again, generation after generation. And anong makita po natin? Hindi po judgment. Yes, there is judgment, there is discipline. But God's grace prevails. Because yun yung puso ng ating Panginoon. He is always knocking at the door of our heart. He is thinking of us, searching na sana may mga tao pang magbalik loob, na magsisi sa kanilang mga kasalanan, sumampalataya sa ating Panginoong Hesus. May mga taong magsamba sa Kanya. May mga taong susunod sa Kanyang kalooban. May mga taong magkaroon ng sigla sa Kanyang pagbalik muli. And this is the grace, a grace that never gives up. And this is our God. As we recognize the fatherhood, this father is not obligated to accept his son again, or forgive, or to embrace his failures, or even hindi siya obligated na i-bless muli ang kanyang anak. But because of the Father's love, the Father wants to forgive, to bless, and this is the grace that never gives up. Number 2, on Romans chapter 9. Verse 15, sabi niya kay Moses, I will have mercy on whom I have mercy. I will have compassion on whom I have compassion. It does not therefore depend on man's desire or effort, but on God's mercy. God's grace and God's mercy never runs dry. Hindi po ito nauubos. Hindi po ito natutuyo. Even in the midst of our sinfulness. Even si Paul, sabi niya, shall we continue in sin that grace may abound? Sabi niya, I'm Paul. Once I am a blasphemer, a persecutor, a violent man. But because of the grace of God poured out on me abundantly in Jesus Christ, ang buhay niya po ay nagbago. Nagkaroon ng panibagong pananaw, panibagong direction. And balikan po natin ng verse 24. Nung nakabalik na siya, pinabihisa, nagkaroon ng celebration. Binigyan ng regalo, binalik sa kanya ang status, and maybe mayroong business, mayroong inheritance, hindi natin alam.
Binigyan siya muli ng posisyon. Pero ang ama niya is napakayaman, hindi na uubos. And the mercy and the grace ay hindi rin nauubos. Maalala po natin ang sinabi ni Jeremiah that it is not of the Lord's mercies that we are not consumed because His mercy fails not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Minsan, nauunahan natin ng negative. Hindi, may mga naririnig or nasabi po tayo sa buhay na hindi ko mapatawad yung sarili ko, parang wala na talaga ako ng pag-asa sa buhay. Minsan, parang hindi na ako karapat-dapat, hindi na ako katanggap-tanggap. Yes, we deserve to be punished. Yes, we deserve that. But God, who is gracious, who is rich in mercy, grant us His forgiveness. Yes, there is a consequence in our sin, but the Lord is gracious na yung punishment, yung forgiveness, yung cleansing, our past sin, present mistakes, future wrongdoings are settled on the cross. And this is the grace of God. Nung ibinigay niya ang ating Panginoong yung kanyang bugtong na anak, it was the best because kinumpleto na ng Panginoon. Mapa-mental, emotional, physical, material, in the past, present, in the future, the gift of life, the gift of eternal life, the gift of relationship. At nakumpleto po ng ating Panginoong Hesus. Hindi po nauubos. Hindi sumusuko ang Panginoon. Yes, may time na susuko ka na sa buhay. Susuko na tayo sa mga bagay-bagay sa mundong ito. Pero hindi pa sumusuko ang Diyos sa buhay mo. Sa ating lahat. Lumapit ka sa Kanya. Kilalanin mo siya sa buhay mo. Let us go back to our heavenly Father, to our loving Father. Because His grace never gives up. May kaibigan ako na kumanta ng Never Give Up because Jesus never give up on you. Yun ang kaibigan ko, si Pastor Paul. And hindi na uubos. They are new every morning. God's grace are new every morning. We failed. Nadadapa man tayo. Nadudumihan man tayo. Balik lang sa Panginoon. May time na magkikwit na po tayo. Always remember that the grace of God never run dry. Lumapit tayo sa Panginoon. Humingi tayo ng tulong. Lord, one more strength, one more opportunity, one more chance. Unlimited source. That's in His timeline. Kasi may timeline din ng Panginoon. But sa timeline niya ngayon, unlimited source. Meron tayong unlimited source. So, God's grace is for everyone. So, a grace that is walang katapusan, hindi sumusuko,
And it is overflowing. Sabi niya, bigyan niyo po siya ng mamahaling damit. The best robe. And the ring. And the sandals. At katayin niyo ang pinaka maganda, first class, batang-batang baka. Magpiesta tayo. Overflowing. May music pa. Maybe nag-invite pa ng mga bisita, relatives, neighbors, friends, party. Because it's overflowing. Ito po ay nagpipicture po na ito pala ang Panginoon. Magligtas, magpatawad, walang katulad. Ito pala ang Panginoon sa bawat buhay po natin. And then yung sinabi niya, patay and muling nabuhay. So, as we ponder, God's grace is abundant grace. God's blessing is beyond what we can imagine. Yes, naunahan tayo ng negativity. Naunahan tayo ng takot. With all our frustrations, with all the pain, with all the burden, nabablock niya ang katotohanan. But as we ponder upon this story and the testimony of Paul, the testimony of David, you anoint my head with oil, my cup overflows. Surely goodness and love and mercy will follow me all the days of my life. So, as we end, God's grace is a grace that will never gives up, never runs dry, and it is overflowing. That no matter what happened, no matter who you are, where you came from, what you have done, God in the Lord Jesus Christ consider you. He loves you. He wants the best. God has a purpose. God has a will for your life. He has a reason. God has a reason. Bakit binigyan niya tayo ng second chance? I will end on this verse na itakel na rin natin ito. For by grace you have been saved through faith. And not of yourselves. It is the gift of God. Not of works lest any man should boast. Gusto tayo ng Panginoon na maligtas. Maligtas sa ating kasalanan. Dahil ang bayad ng kasalanan, kamatayan. Pero si Jesus ay namatay sa cross. Binigay niya ang kanyang buhay. Para tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Magkaroon lang tayo ng buhay ng walang hanggan. Magkaroon lang tayo ng kaligtasan if you will believe that Jesus is God and He is Lord and He is your Savior and you acknowledge that you are a sinner and personally believe and accept Him as your Lord and personal Savior. At doon natin malalaman at masabi na yes, grabe pala ang biyaya ng Diyos. Hindi siya sumusuko. Hindi siya nag-give up. At higit sa lahat, pinagpala tayo ng Panginoon. So, may the Lord continue to speak and to reveal Himself to us sa hapong ito. So, muli, magandang hapon at ay batiin lang po tayo bago tayo magtapos.
ang ating boss dyan sa home court, Boracay Home Court. Sir Kiar, good afternoon. Kita-kits sa Father's Day. And then sa ating kaibigan dyan, Pastor Rick, Austria, dyan sa Iligan. Good afternoon. Maging sa ating kaibigan, si Sir Sion Toledo. Sa ating kaibigan dyan, Pastor N, good afternoon. And also sa kay Jeff, no? See you tomorrow. And kay Sir Yulio, good afternoon. And muli, no, ang ating dalangin na patuloy tayong pagpalain. No? We need the blessing of God. And we will close in prayer. Lord, once again, we would like to thank you and praise you sa hapong ito. Salamat sa inyong biyaya. Na binigyan niyo po kami ng pagkakataon na masilayan ka sa inyong mga salita, makilala ka. Lord, once again, we would like to pray for our kababayan. Still, they are struggling because of the calamity. We pray for your favor upon them, and may you meet their needs, Lord. And also, Lord, we pray for our country. Bless our leaders, Lord. Guide them sa kanilang decision makings and even how to handle the situation of our nation, how to address the needs and the problems. And also, Father, ikaw pong pumagitna na magkaroon, Panginoon, ng pagpapalagaling sa inyo. Lord, we ask still for your favors sa ownership ng Radio Boracay, blessing din sa management at sa lahat ng mga listeners. And also, Lord, continue to bless everyone. This we pray, Lord, in Jesus' name. Amen.